Hello guys! Mag-tricycle vlog naman tayo. Welcome to my channel guys. This is Miss Jamie Baliena channel. I hope you will enjoy watching. Ang biyahe na ito ay mula sa DEET Tayum, Abra. Shout out sa mga taga Tayum, Abra dyan. Ang Tayum ay isa sa mga 27 municipalities na bumubuo dito sa probinsya ng Abra. Palay ang pangunahing produkto dito sa Tayum aside sa mga poultry and crops. Ito ay sakop pa rin ng Barangay DEET. Nadadaanan ang Barangay DEET na barangay ng Tayum pagkagaling ng Bangged na kapital ng Abra papunta sa aming lugar ng Lagangilang at Dolores. Ang bayan ng Dolores ay dito matatagpuan ang third longest bridge ng buong Pilipinas na tinatawag na Don Mariano Marcos Bridge. Mula sa Tayum papuntang Don Mariano Marcos Bridge ay aabutin ka lamang ng more or less 11 minutes via tricycle ride. Habang nakasakay ako sa tricycle ay na-enjoy ko ang mga tanawin sa aming probinsya. Dito ko maikukumpara ang buhay sa Manila. Sa Manila, inabot ako doon, nag-stay ng almost 15 years. 4 years ako sa college at 10 years akong nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya sa Makati at Cavite. Dahil laki ako sa probinsya, hinahanap ko pa rin ang buhay sa probinsya na malayo sa polusyon, malayo sa crowd, at presko lahat ng nalalanghap, presko na nabibiling mga gulay na organic na mismong produksyon ng aming probinsyang Abra. Andito na po tayo sa Sitio Gingad, dito sa Barangay Gaddani. Malapit na tayo sa Don Mariano Marcos Bridge. Bale, past 12 ng tanghaling tapat nung ako ay nagta-tricycle vlog. Nasa Barangay Gaddani pa rin tayo guys. At itong barangay na ito ay merong malakas na irigasyon na nagsusupply ng tubig sa palayan at mga taniman ng gulay. At ayun ang kagandahan na nakatira sa isang probinsya. Ang isang sekreto lang ng isang matiwasay na pamumuhay sa isang probinsya kung wala kang stable job o kaya hindi ka employed sa mga offices, sa company o sa government offices na mapagkukunan ka ng source of income ay dapat masipag ka lamang magtanim, masipag kang mag-farming para may source of income na makakabuhay sa isang pamilya. Dito sa probinsya, bawal ang tamad dahil apektado pa rin ang fluctuation or inflation dito sa probinsya. Kaya kung wala kang mapagkukunan ng source of income kahit mula sa farming o kaya sa sweldo ay talagang mahihirapan ka ring mag-survive. Totoo naman yun, sipag at tiyaga ang puhunan para mabuhay kahit saan ka mang lupalop ng mundo naroroon. Sa katunayan nga po, yung may mga stable na trabaho na ang sweldo ang pinagkukunan ng main source of income ay meron ding sariling business o kaya sideline para pangdagdag sa kita ng buwan-buwan. Base sa aking opinyon, sa aking karanasan, ang paninirahan sa isang probinsya ay napakasimple lamang. Ikumpara ko noong nasa Manila ako, dito sa probinsya, mas marami kaming ipon. Masayang-masaya naman talaga ang mamuhay sa city. Yun nga lang, medyo magastos ikumpara mo dito sa probinsya kasi ang pamumuhay sa city kung wala kang sariling bahay ay mangungupahan. Tapos iba pa yung bayad sa tubig, kuryente, at pagkain, at iba pa. Samantalang dito, kung masipag ka lamang na magtanim ng kung ano-anong klase ng gulay, ay may pagkukunang kang libreng pang-ulam. Approaching na tayo sa Gaddani National High School.
We are exiting ng barangay Gadani guys at eto na, ang susunod na barangay ay Barangay Bagalay. Pagsasaka din at pangingisda ang pangunahing agricultural activities ng Barangay Bagalay. At nandito naman tayo guys sa Barangay Pitaw, kung saan ang barangay na ito pagka tag-ulan ay dito nagmumula ang napakaraming supply ng kabute. Gustong gusto ng mga taga-Abra guys ang kabute. Ang kabute ay kinukuha sa mga bundok o kaya sa bukid kung saan tumutubo lang kusa doon pagka tag-ulan simula buwan ng July hanggang August. Ito naman tayo guys, papasok na tayo sa Barangay Pagpagatpat, Tayum, Abra. At ito na ang hudyat guys na malapit na tayo sa Don Mariano Marcos Bridge. At ayan na guys, paparating na tayo sa Don Mariano Marcos Bridge. Ayan na malapit na. At ayan. And this is the Don Mariano Marcos Bridge of Abra, the third longest bridge in the Philippines.